Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa buong buwan ng August 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo ang magiging reading, iba ka para sa someone na malapit sa inyo o sa kakilala ninyo mismo. Kung may lumabas naman na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na yung lalaki, yung extrovert at yung babae, yung introvert. At pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender for as long as tama naman yung reading sa sitwasyon nyo, di huwag nyo nang pansinin yung gender. Scorpio to, di ba? Ano yan? Three of Swords, tapos Nine of Cups. Parang may wish na hindi mangyayari, na-disappoint dito, oh. Ano kaya yun? Ay, unrequited love to. Sad to say. Pag ganitong combination, sabihin natin may crush yung iba sa inyo, pero sad to say, hindi yun manliligaw sa iba sa inyo o di sila type o sabihin natin gusto ng iba sa inyo na balikan sila ng ex nila, pero sad to say, mukhang hindi babalik yon. Kasi ito yung nagugustuhan nila. Ito yung wish nilang tao na mapunta sa buhay nila, pero for some reason, na-partneran nga ng Three of Swords. So, malaki ang chance na hindi mangyayari itong wish. So again, sabihin natin wish ay maging sila. Malabo. Magkabalikan, malabo. Kung crush, sino? Para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Kung crush, Gemini. Ito yung person ng iba sa inyo. Crush. Gemini, Libra. Ngayon, kung ex, Cancer, Virgo. Anyways, punta tayo dito. Anong positibong mensahe ng puso ng iba sa inyo? Ang pwedeng makuha dito para sa kanila. Even though, mali lang yung spelling, pero though yan. Even though we are so different, I feel so connected to you. Kahit na magkaiba tayo, kahit na sobrang magkaiba tayo, feeling ko konektado tayo. Ganun kahit magkaiba silang dalawa, feeling yung isa ay konektado silang dalawa. Na para bang meant to be, na nagkita sila. Anyways, kanino galing to? Itong mensahe na to. Aquarius, Capricorn. So, yan yung pwedeng puso ng iba sa inyo na pwedeng pinanggalingan ng mensahe na to. I'm thinking of you in this moment. I miss you. Iniisip kita ngayon. Miss na kita. Iniisip kita ngayong sandaling ito. Ang hirap naman ito. Iniisip kita sa mismong sandaling ito. Miss kita.
Ay, galing yan. Isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ito, Aries. Specifically, Aries. Kasi yung bulit eh. I know how strong you are, yet I feel so protective over you. Alam ko kung gaano ka katapang. Gayunpaman, feeling ko, hirap naman ito. Pakiramdam ko, yet gayunpaman, I feel so protective over you. Hirap to yung Tagalogin ito. Gayunpaman, pakiramdam ko, masyado kong protektado sa iyo. Diyos ko po. Siguro ang dating dito, alam nung isa sa kanila na matapang naman yung partner nila, pero for some reason feeling niya kailangan niyang protektahan pa rin yung person niya, ganyan. Hirap kasi Tagalog na tatama dito. Anyways, ito yung partner. Pisces, Taurus. Tinatagalog ko para sa iba na hindi marunong mag-English. Kasi, karamihan sa mga nanonood sa channel ko mga may edad na. At usually, noong panahon, nung sinaunang panahon, o basta ganun, hindi nila masyadong pina-prioritize ang pag-aaral. Madalas, noong sinaunang panahon, ang priority nila ay makapag-trabaho agad at makatulong sa pamilya. At usually kasi noong sinaunang panahon, para bang ang tradition nila mag-asawa agad. Bata ka pa, dapat may asawa ka na agad. Ganon. So, yung iba, maaga din nag-aasawa. Dati kasi parang walang restriction sa edad. Kaya, ayun. Kumbaga, noong sinaunang panahon, sa napansin ko, marami sa kanila na hindi nakapagtapos ng pag-aaral at ang ginawa na lang nila ay nag-focus sa sarili nilang pamilya, pinag-aaral nila ang mga anak nila para sila na lang yung makapagtapos imbis na sarili nila. Ganon. Kaya ayan. Yun yung naisip ko. At yun ang reason kung bakit tinatagalog ko para sa ibang mga matatanda na hindi marunong mag-English. Hindi naman ako sobrang galing mag-English. Ang dami kong hindi alam. Pero, para fair sa lahat, kailangan ko nga itagalog. Ano to? You appear often in my dreams. Madalas kang lumalabas sa aking mga panaginip. So, ito yung possible person dito sa kwento na to. Virgo,
At Pisces. So, alin man dyan. Anyways, ito yung last deck natin. Ano pang ibang masasabi nito? Vigilant awareness, meerkat, peacock, authenticity. Sa case na to, para bang maging hyper-aware o hyper-observant. Maging mapanuri. Kasi may tayo dito, authenticity. So, para bang babalato tungkol sa authenticity ng information o ng gamit. Kasi hindi sure kung orig ba yun o tunay. So, posible dito ang scam, gossip, false information. So, sa madaling salita, sa August, kailangan maging mapanuri ng iba sa inyo at huwag masyadong magpapaniwala agad. At tingnan kung totoong tunay ba yung binibili ng iba sa inyo kasi nga mukhang fake. Yung iba sa inyo baka mabiktima ng fake product. O baka nga ma-scam. So, hindi lang to sa product. May kinalaman din to sa information nga. O feelings. Kasi love scam ay posible rin eh. So, mag-ingat. Saka yung identity theft, possible din dito. Yung akala mo, yung picture, akala mo siya yung kausap mo, fake pala yun. Hindi pala siya yun. OMG. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po. Now.